What's up everybody? Kumusta sa lahat? MJ po ito and welcome sa panibagong episode ng aking video. Ngayong araw na ito, syempre mag-react tayo sa Spider-Man Brand New Day full movie. A short review and reaction na din kasi I watched it 3 times naman na nung first 2 days ng showing hanggang nung August 9, 2026 nung nakaraang and mukhang medyo mapahaba-haba itong ating review natin ngayon. Ito, mukhang pansin ko parang kailangan ko parang element of surprise. Wait lang guys ha. Ayan, so nakasuit na ako ngayon guys, inyo naka-farm ako. Although, ang plano ko sana talaga is makababrand new day suit ako, pero yun nga, ang daming there's so many things na nangyari, so madi-delay lang siya. But regardless, syempre ay nakapag-Spidey suit naman ako. Ayun, sobrang solid yung movie experience ko sa sinihan at sobrang saya lang yung naging feeling ko doon. At maraming nakasama mo yung mga tao doon na makikita mo lang na naka Spider-Man costume, saan pa nga, naka Spider-Man mask, naka Spider-Man na t-shirt, tapos naka pang Japan pang Spideys na magkakasama ng mga magbabarkada, magjowa, mag-asawa, magkakapamilya, yung mga magbabarkada, syempre, tsaka yung mga bata din na talagang sobrang ang saya lang at saka nakakaliw din silang tingnan At nakakatuwa lang din yung makita silang gano'n at makakasama mo sila sa sinihan at manonood ka ng Spider-Man movie doon. Sobrang solid yung film, sobrang ganda at saka kahit nabitin, at least it's a great experience pa rin na makapanood ka ng Spider-Man movie sa sinihan tapos i-enjoy ka yung tipong parang nanonood ka lang na hindi mo alam na patapos na pala. Ganun lang yung feeling. Pero this is what the magic of Marvel even Spider-Man movies na talagang yung instead na mag-focus ka sa story, yung focus ka na lang sa what's next, di ba? What's the next scene, di ba? What's the next sequel, di ba? Sequel. What's the next sequence, ganun. The story, the cinematography, the color grading of the film, the script, tsaka yung kwento talaga, grabe din yung transition doon ni Peter doon from well-known, tapos bigla na lang naging victim siya ng mga bagay na because of Mysterio, di ba? Sa Far From Home, naging parang spell with Doctor Strange na hindi siya makilala ng mga malalapit sa kanya. So doon pa lang, ang laki ng changes doon sa character niya na isa siyang broke, nakalimutan ng mga tao o hindi nakilala ng mga tao mahal niya, pati si MJ tsaka si Ned, ganyan. Yung medyo nag-struggle na siya sa buhay niya, yung sa work niya, sa pag-earn ng money, di ba? Despite of that, syempre, superhero pa rin siya. But hindi na siya kilala ng mga tao doon. Not until such thing na tumawa siya ng mga bagay na hanggang ngayon, kilala pa rin siya ng mga tao. Doon basta once you watch the film, doon yung magigets talaga. Yung depressing, tsaka yung grief, tsaka yung denial, at yung acceptance nandun mismo sa film na yun. Sobrang nagustuhan ko yung ganung klaseng transition. At apart from that, syempre, yung sa may ending credits, sa may bago ending credits mismo, yung pinakita doon yung what's inside the New York City, yung nilang yung modernization, tsaka yung ganda ng mga buildings, pati yung mga tao mismo talaga nandun mismo, at saka yung
natural beauty ng New York City talaga na showcase din doon. And doon sa post-credit scene na 15 seconds, doon pa lang you're wondering na ano kaya yung next, di ba? Ano ba yung mga susunod na magiging ganap ni Spidey doon, tsaka sa Spider-Tracker, ganyan. Ano kaya magiging theory na mabubuo, di ba? Sa next sequel, di ba? So, yung mga kalaban, syempre, although bitin pa ako sa mga fight scenes, but isa to sa mga favorite kong fight scenes na yung The Hand talaga. Grabe lang talaga. Grabe lang yung mga fight scenes at saka yung mga moves ng mga ninja, grabe. Never changes, but it's still the same. Kumbaga, yung angas at snappy moves ng mga The Hand doon, grabe. Tsaka yung bukod pa doon, syempre yung organic web shoots ni Tom doon, grabe. Talagang sabi naman mas malakas talaga ang super powers ng pag-organic webbing talaga. Also, nagustuhan ko din yung chemistry ni Punisher. Kasi yung pagkakalam, ang impression ko baka parang Deadpool Wolverine lang yung impression. Pero hindi naman. So, not too much nakakagaya na sa Deadpool Wolverine talaga. Yung tipong minsan makikita mo na nag-aasaran din. Pero may soft spot din naman yung dalawang main characters doon. And also, yung kay Jean Grey, grabe yung backstory niya, tsaka yung pagiging villain niya, ibang klase. Yung telepathy na powers niya doon. Parang hirap siyang tapatan. Kasi, you're controlling minds of the people, di ba? At parang hindi mo alam kung sino yung di ba? Sino yung parang target, di ba? Also, yung chemistry nila MJ, nandun pa din. At sobrang touching yung eksena na yun, yung nag-confess si MJ at si Peter talaga. Yung I don't love you. I don't love you, John. At yung pahatid. Sakit nun. Parang nakarelate yung iba dun sa nanonood ako dun eh. Si Sadie Singh pala yun, si Jean Grey pala yun. Sa All Too Well pala yun, nalala ko pala. Siya pala yun, hindi ko alam na si Jean Grey pala yun. Yung sa yung isa pang meme pala. May rate ko dito is 9.6 or 9.7 out of 10 kasi sobrang solid siyang panoorin at sobrang isa to sa mga best Spider-Man movies of all time talaga. Pero sana sa next sequel ay mas meron pang kung iginanda ng Brand New Day, sana mas todo pa. Pero the cinematography is amazing, the editing, cinematography, it's really great. I like color grading, sobrang solid, very connected sa tema at saka konsepto ng movie. Tapos sa editing, sobrang flawless. Tapos yung sa production design, simple lang pero very solid yung dating. Tsaka yung isa sa sound effects, yun may mga parts din na parang medyo off lang, pero regardless sobrang effective pa din na maganda yung pagkaka-placing ng mga music doon. Tapos sa story, yes, yung story was really good, but it could been
mayroon pang mas igaganda pa. Ganun. Pero so hopefully sa next sequel talaga is mas may gaganda pa as same as Brand New Day. The script was hindi siya parang patilibit ito dun sa mga naunang trilogies eh. Compared lang sa mga dating trilogies nito. Well, may mga hindi ganun ka-remarkable na lines doon compared sa No Way Home, ganyan, tsaka sa sa Brand New Day, ganyan. But dito, I love how they, those dialogues are really very, paano is remarkable, tapos mas magigets mo na kaagad eh, kung yung parang pinapertaining ng mga eksena doon. Yung sa emotion, sobrang angas, sobrang, yung humor, natatawa ka pa rin, pero at the same time, may hugot eh, may lungkot factor eh. Which is, hindi isa sa mga key factors na nagpaganda mismo sa pelikula. Yung talagang, ito yung parang brand new start of Peter Parker talaga. New chapter. Ayan. Sa message, marami kang may imply dito na realizations din, ganyan, especially sa mental health, especially sa love life, sa relationship, sa mga everyday lives na naranasan din natin, ganyan. Sa acting, well, I must say that this is, in terms of acting, this is his best talaga of Tom Holland talaga. Second yung Far From Home, yan. But I want to see more of this, more of emotional na Tom Holland pa, yung tipong talagang mayroong convincing power pa. Parang andun na pero sana i-push pa. Parang ganun yun. So yun lamang po ang aking reaction and review sa Spider-Man Brand New Day. Sa mga hindi pa po nakakapanood, manood na po kayo if may time kayo or may budget ba kayo or may extra time pa kayo. Isahan nyo na rin yung families and friends at yung mga chikiting na din na hindi pa nakapanood ng movie or kung mag-isa ka lang, okay lang yun. Basta manood kayo ng Spider-Man Brand New Day in cinemas worldwide pa yan bago pa ma-phase out yan sa mga sinihan. Yun. So, thank you so much sa mga nanood ng video ito. Comment down below kung ano pa yung mga mga challenges o yung mga contents na isipang i-suggest sa paggawin ko, and I will try my best na gawin ito ng content. So, yun lamang po. And also, hindi ka kalimutan mag-subscribe sa aking channel, The Marcus Channel. Click nyo yung notification bell para sa mga updates. Ayan. Also, follow nyo rin po ako sa mga social media accounts ko na rin po. Ayan. So, yun lang po ang aking episode ng aking video. So, see you sa next video. Bye-bye po. Ayan.